Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa katunayan, si Han Sanchen sa oras na ito ay talagang nagyelo at halos ganap na natahimik. Ang sobrang lamig na temperatura ay naging sanhi ng katawan na mahulog sa isang estado ng nasuspend na animation halos kaagad, at lahat ng mga organo ay nawala ang kanilang sigla sa isang iglap. Pagkalipas ng mahabang panahon ay biglang nag-reflect ang puso ni Han Sanchen at bahagyang tumibok. Kaagad pagkatapos, ang dugo sa buong katawan ay nagsimulang dumaloy muli ng mabagal, unti-unting bumabawi ang kamalayan ng katawan, at muling nagising ang kamalayan ni Han Sanchen. Hindi ako natatakot sa lamig, ngunit natatakot ako sa napakabilis na matinding sipon na ito, na maaaring mawalan ng malay at kadaliang kumilos sa mga tao sa isang iglap, at ang pinsala sa katawan ay higit pa sa mga karaniwang pamamaraan. Lalo na ang isang tulad ni Han Sanchen na kagagaling lang mula sa matinding init, pisikal man o mental ay walang anumang kaukulang paghahanda para dito. Bigla, hindi ito maipakita sa lahat. Malungkot na umiling si Han Sanchen, sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili sa medyo kalmadong mood, at pagkatapos ay sinubukang damhin ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Halos walang mga pagmuni-muni. Hawakan mo, saway ni Han Sanchen sa mahinang boses, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na nagnilay-nilay sa kanyang isipan, sinusubukang labanan ang matinding lamig sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang ginamit niya upang labanan ang nagngangalit na apoy. Gayunpaman, kahit na ganoon, malinaw na ramdam ni Han Sanchen ang sakit sa kanyang katawan dahil sa sobrang lamig at sakit sa kanyang mga kalamnan dahil sa panginginig. Pumikit siya ng mariin at tiniis ang sakit sa katahimikan. Alam niyang kapaki-pakinabang man o hindi ang paraan ng pag-iisip, ito lang ang posibleng makatulong sa kanya, tulad ng sa nagngangalit na apoy noon. Kaya lang, kumpara sa sakit ng nagngangalit na apoy, ang sakit ng yelo ay parang isang uri ng espada na tumutusok sa buto, na nagpaparamdam sa mga tao ng sakit at hindi ito mabunot. Gayunpaman, sa pagpupursige ni Han Sanchen, unti-unti, ang malakas na yelo at nyebe sa paligid niya ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw, at ang masakit na sakit na dala ng yelo ay nagsimulang dahan-daang mawala. Dahil dito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Han Sanchen. Sa pagsasamantala sa mga bakanteng ito, mas inayos ni Han Sanchen ang kanyang kaisipan, at naging mas bihasa at comfortable sa pagpapatakbo ng kanyang isip. Bagamat mabangis ang yelo, para kay Han Sanchen sa oras na ito, hindi na ito sapat para banta ang kanyang buhay. Nakakatuwa, pero maaga pa naman. Sa sandaling bumagsak ang boses, ganap na nawala ang tempering ng mundo ng yelo at apoy, at sa sumunod na segundo, muling naging itim ang buong kalawakan, at tila wala sa paligid. Boom! Biglang bumangon mula sa lupa ang isang napakalaking halimaw ng bundok, na parang gumagalaw ang higanteng bundok, tila ang tao sa bundok, at parang ang halimaw ng lava na sumabog. Walang kamalay-malay si Han Sanchen na umatras at tumulak, pinapanood ang bundok, halimaw na mapagbantay. Sa sumunod na segundo, umungal siya sa galit, at direktang idiniin ng kanyang malaking katawan si Han Sanchen. Sinamantala ni Han Sanchen ang sitwasyon upang direktang umiwas, ngunit ang mga bundok at lupa na dumaan ay biglang kumalat pagkatapos mawala, at mabilis at direktang binalot si Han Sanchen. Pagkatapos noon, ang mga bundok at lupang ito ay lumawak ng walang hanggan sa isang iglap, ganap na nakapalibot sa Han Sanchen, at napuno pa ang buong espasyo. Ang kawawang Han Sanchen, tila natabunan kaagad ng mudslide, at para siyang natabunan sa ilalim ng lupa, hindi makagalaw. Apoy, yelo, lupa. Lubhang hindi komportable si Han Sanchen na napiga ng lupa, at napakahirap para sa kanya na huminga,
Ngunit sa paghihirap na ito, mas alam niya kaysa sino man kung gaano kalinaw ang kanyang isip, kahalagahan. So, ito ang 5 elemento. Hinihintay pa ako ni Jin at Mo. Sa pag-iisip nito, may mapait na ngiti si Han Sanchen sa kanyang mukha. Gayunpaman, wala sa mood si Han Sanchen na malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi bababasa, ang kasalukuyang mga paghihirap ay dapat na malutas muna. Sa unang 2 beses, maaari lamang umasa si Han Sanchen sa kanyang isip at kalooban para maging epektibo, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na alam ni Han Sanchen na hindi kailanman magiging ganoon kadali ang mga bagay. Dahil kung ikukumpara sa mga nauna, sa pagkakataong ito ang pagkubkob sa lupa ay talagang walang sakit ng nakaraang yelo at apoy, ngunit higit pa, mas dapat bigyang pansin ni Han Sanchen. Nangangahulugan ito na may ilang panganib, at ito ay itatago upang patayin ang iyong sarili. Bukod dito, hindi hihigit sa 3 bagay, hindi maniniwala si Han Sanchen na ang parehong pag-atake ay nangyari sa ikatlong pagkakataon. Sa pag-iisip nito, hindi nagmamadali si Han Sanchen, ngunit tahimik na naghintay sa lupa. Pagkaraan ng mga ilang segundo, biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Alam ko na ang gagawin mo. Storytelling channel sa YouTube. Kaagad pagkatapos, direktang pinili ni Han Sanchen na huwag kumilos, at pinili ni Fang Buda na isuko ang paglaban sa kabuuan. Ngunit si Han Sanchen at ang matanda lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa sa oras na ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposible para kay Han Sanchen na labanan ang baliw na presyon ng lupa sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Para sa kanya, kahit na ang mental na pamamaraan ay maaaring makatulong sa kanya sa ilang lambot, sa ilalim ng ganap na presyon, siya ay mayroon lamang panimulang paglilinang ay ganap na imposible upang labanan. Sa makatuwid, talagang walang silbi na gawin ang mga pakikibakang ito. Kung hindi mo siya kayang talunin, mas mabuting sumama ka sa kanya ng diretso. Nang makita ang ginawa ni Han Sanchen, ngumiti ang matanda at tumanggo ng may kasiyahan, oo, napakatalino pa rin ng utak ng iyong anak. Ang pamamaraan ng gininto ang katawan ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay tama na may katigasan. Minsan ito ay kinakailangan upang malaman ang 4 o 2 piraso ng ginto. Sa paggawa nito, makakamit natin ang lakas sa lambot, at lambot sa lakas. Kapag pinagsama lamang ang malakas at malambot ay makakamit natin ang pagkakaisa ng lahat ng bagay. Ito ang pinakamatibay na paraan. Nang bumagsak ang mga salita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang lupang dumidiin kay Han Sanchen ay biglang gumalaw, tulad ng malambot na tubig, nagbabago sa paligid ni Han Sanchen at kumikiliti sa katawan ni Han Sanchen. Si Han Sanchen, na nasa kaibuturan, ay hindi lamang hindi naapektuhan sa oras na ito, sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng sobrang komportable habang ang mga bundok at lupa ay dumaan sa kanyang tabi. Parang may marahang humahaplos sa kanya, sobrang komportable. Ang naunang katawan ay nasunog sa apoy at nagyelo, at ganap na gumaling sa isang iglap. Hindi lamang iyon, naramdaman din ni Han Sanchen na ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tila nagiging mas marahas, at wala masyadong laman, patuloy na nanggaling dito. Nagsimulang ngumiti si Han Sanchen. Alam niya na ang dumi ay hindi lamang hindi nakakasakit sa kanya, ngunit talagang tumutulong sa kanya. Crash! Biglang, may mga pagsabog ng nakakabasag na ingay, at ang hindi mabilang na mga sanga ng mga puno ay biglang nagunat sa lupa, at sila ay nagunat patungo sa Han Sanchen mula sa lahat ng direksyon sa napakabilis na bilis. Comfortable si Han Sanchen dito, at saan niya inaasahan ang hindi mabilang na berdeng mga sanga na biglang nagunat, siya ay ganap na nasalikop sa hindi mabilang na mga sanga sa lugar. Ang mga sanga na ito ay hindi talaga mapagpatawad, at pagkatapos na itali ang mga ito sa galit, ang mga sanga na iyon ay maaaring lumiko patungo sa Han Sanchen, o sinubukang tumusok ng direkta sa kanyang katawan. Mag-swipe. Naramdaman lamang ni Han Sanchen na ang mga antay-Buda sa buong katawan niya ay direktang napasok ng mga sanga. Ang matinding kagalakan ay hindi lamang ang sakit ng balat at laman, ngunit ang pinakanakaiiritang mga sanga ay hindi tumigil matapos tumagos sa katawan ni Han Sanchen, ang mabilis na bilis ay baliw na kumalat sa katawan ni Han Sanchen. Ang pakiramdam na iyon ay para bang ang katawan ni Han Sanchen ay naging kanilang nutrient chamber, na tumutulong sa kanila na magugat at umusbong ng tuloy-tuloy.
Ang matinding sakit ay nagpaiyak sa wakas ni Han Sanchen, at ang hindi mabilang na mga sanga sa kanyang katawan ay tumagos pa sa kanyang katawan at nilamon ito ng buhay. Ngunit hindi ito ang katapusan. Isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit, diretsong kumalat sa buong kalawakan. Sa isang kisap mata, ang espasyo na tila madilim na gabi ay ganap na maliwanag. Ngunit ang mga pisikal na sakit na ito ay wala. Ang pinaka nakakainis ay ang mataas na temperatura at letsyon na hatid ng gintong liwanag, bagamat ang ilan sa mga pinsalang dulot nito ay katulad ng sunog, hindi ito palaging pareho. Sa isang tiyak na lawak, ang mataas na temperatura nito ay mas katulad ng yelo, na tumagos ng malalim sa utak ng buto, tila iniihaw nila ang kanilang sariling balat, ngunit mas parang sinusunog nila ang kanilang sariling utak, sa pakikipagtulungan sa mga nakatutuwang berdeng sanga sa kanyang katawan. Lubos na napagtanto ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na buhay sa halip na patay. Sa pagtingin kay Han Sanchen, na tuluyang nawalan ng malay dahil sa sakit, bahagyang ngumiti ang matanda, na parang nanonood ng magandang palabas, ganoon pa rin ang pangungusap. Han Sanchen, kung hindi ka makatiis, aminin mo na isa kang patay na aso, at aalisin ko kaagad ang lahat. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw niya ang kanyang kamay, tumindi ang gininto ang liwanag, at ang hindi mabilang na mga berdeng sanga ay mas mabilis na tumubos sa katawan ni Han Sanchen. Hindi tumugon si Han Sanchen, at wala siyang oras para tumugon. Ang matinding sakit ay nais lamang na ang mga tao ay direktang mamatay, anuman ang anumang bagay. Tanging si Han Sanchen ang tanging mga mata na buo pa rin, na nagpapakita ng katigasan ng ulo at ayaw umamin ng pagkatalo, at tiyak na lalaban siya hanggang wakas. Ang matinding sakit ay hindi lamang nakadepende sa kalooban, at mas imposibleng labanan lamang sa pamamagitan ng ilang mga pamamaraan ng pag-iisip. Kung ito ang kaso, sa mundong ito, hinihintay mo ang ilang mga nakatatanda na umalis sa kanilang natatanging kakayahan, tama ba? Tandaan mo, gaano kalaki ang pagdurusa na iyong tinitiis, hanggang kailan mo magagawang tumawa sa hinaharap. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang figure ng matanda ay biglang nawala, na naiwan lamang ang masakit na suporta ni Han Sanchen sa ilalim ng gininto ang tabing. Hindi ko alam kung gaano katagal, marahil ilang oras, o marahil ilang araw, nang ang gintong liwanag sa tuktok ng ulo ay nagsimulang unti-unting umatras, nang ang mga sanga ay tuluyang tumigil sa paglaki. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay nakahiga sa hangin ng walang anumang paggalaw. Ang kanyang buong katawan ay halos walang hitsura ng tao, at ang mga sanga ay nakaunat kung saan-saan, halos naging isang kalahating tao, kalahating halaman na halimaw. Ang tanging balat na natitira ay nasa ilalim na ng gininto ang liwanag, ito ay itim na itim, at imposibleng makita ang kalahati ng dati nitong hitsura. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay ang Han Sanchen ay tila ganap na tumigil sa paggalaw, hindi gumagalaw, tulad ng isang patay na tao. Bahagyang lumitaw ang matanda, pagkatapos ay lumapit sa gilid ni Han Sanchen, lumuhad sa harap niya, tinitigan itong mabuti, at hindi maiwasang mapangiti. Sa loob ng 7 oras, iginiit ko ito sa lahat ng oras, ngunit ito ay medyo kawili-wili. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi mo sinasabi ang kalahati ng iyong mga pagsusumamo para sa awa. Medyo matigas si Han Sanchen. Pagkasabi noon, isa-isa siyang bumangon, pagkatapos ay sinulyapan si Han Sanchen sa lupa, patawarin mo ako, kaya kong iligtas ang iyong buhay. Actually, with your current situation, you should know better than anyone na nauubos na ang oras mo para mabuhay. Oo, paanong hindi maintindihan ni Han Sanchen na ang kanyang kasalukuyang pinsala ay napakaseryoso na papatayin siya nito anumang oras. Gayunpaman, para hilingin kay Han Sanchen na iyuko ang kanyang ulo, bukod kay Ivory, talagang walang ibang tao sa mundong ito. Lalo na sa mga oras na ganito. Okay. Some righteousness will inevitably spend your life. Dahil ayaw mo, dito na natin tapusin. Nang mahulog ang mga salita, tumalikod siya, malamig na ngumiti, at dahan-daang naglakad sa malayo. Hakbang-hakbang, habang pinagmamasdan ang matanda na papalayo ng palayo, hindi pa rin nagsasalita si Han Sanchen. Pag-angat ng ulo, sumulyap siya sa langit ng hindi sinasadya. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang pinili, ngunit nagsisi na kailangan niyang magpaalam sa mundong ito at kay Ivory sa ganitong paraan. Ngunit ang ilang mga bagay, gaano man kahirap tanggapin, ay palaging magiging kalmado pagkatapos tanggapin ang mga ito.
Unti-unti, si Han Sanchen, na matagal nang sumuporta sa limitasyon, sa wakas ay ipinikit ang kanyang mga mata ng tahimik at natapos ang kanyang buhay. Muling nagdilim ang kanyang mga mata, at wala na siyang ibang malay. Dito nagtatapos ang lahat, ngunit bigla niyang naramdaman na may sumalubong sa kanyang mukha, at pagkatapos, isang mahinang mainit na agos ang dahan-daang damaloy mula sa kanyang hinawakang mukha. Pakiramdam niya ay napakaginhawa, at ang kanyang kamalayan ay tila nagsimulang mag-concentrate, pagkatapos ay sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Pagbukas ng kanyang mga mata, dahan-daang lumitaw ang mukha ng matanda sa kanyang linya ng paningin. Paano na? Hindi ba dapat patay na siya? Tumawa ng mahina ang matanda. Ayaw mo ba akong mamatay? Ngayon gusto mo akong iligtas. Tumingin sa kanya si Han Sanchen at nagtatakang nagtanong. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti ang matanda, hindi ba't isang madaling bagay ang gustong mamatay ng mag-isa? Para sa iyo, gusto kitang patayin na kasing simple ng pagpisil ng langgam. Naglalaro ka ba ng langgam noong bata ka? Nang marinig ito, mabilis na naunawaan ni Han Sanchen kung ano ang gusto niyang gawin, at ang kaunting pasasalamat na naramdaman niya sa pagligtas sa kanya ay agad na nawala. Hindi niya sinasadyang iligtas ang sarili niya. Katulad lang siya ng ilang taong naglalaro ng langgam noong bata pa siya. Madali niyang kitilin ang kanyang buhay, ngunit ito ay sobrang boring. Kailangan niyang maglaro ng husto at mapagod dito, at sa wakas ay patayin ito ng nakakainip, tulad ng pagpatay niya sa sarili. Kung gayon, saan nagmula ang mabuting hangarin? Nag-inject ako ng kaunting enerhiya sa katawan mo, at kasabay nito, bibigyan kita ng 10 minuto para maka-recover, which is basically very good for your recovery. Gayunpaman, alam mo rin kung ano ang ibig sabihin pagkatapos nito. Panipi. When the words nahulog, bumangon siya, tumingin kay Han Sanchen na may mapang asar ng ngiti, tinapik ang kanyang mukha, at sinabing, tatanggapin ko rin ang iyong paghingi ng awa anumang oras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!